Mga kababayan, kamusta po? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Ang inyong lingkod ay muli pong nagbabalik at tayo po'y magkomentuhan dito po sa Tambayang Makabayan. Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. At tayo po'y mag-umpisa na. Umpisahan po natin ito pong pahayag ng abogado po. Isa po sa abogado ng ating Vice President, Sara Duterte, si Attorney Powa. At dito po ay pinaliwanag niya na hindi po ubra ang ginagawang fishing expedition ng House of Representatives at syempre po yung mga konklusyon nila. Hindi po ubra yan sa impeachment ng Vice President. Yung mga kanilang konklusyon, mga haka-haka. Pero i-impeach mo ang Vice President sa iyong mga konklusyon at haka-haka lamang na walang matibay na facts o ebidensya na magdidiin sa Vice President? Hindi po ubra yan. Dahil po ang Vice President ay isa pong magaling na abogado. Hindi po siya bobo, mga kababayan. Ito po, pakinggan po natin si Attorney Powa sa kanya pong paliwanag sa ginagawa po ng House of Crocs di umano. Pakinggan po natin siya. Muling lumutang ang balit. Opo, doon po sa aming naging consolidated answer at kautelang, no? Ang talagang major point na gusto nating mailabas dyan o mailahad dyan ay yung kawalan ng ultimate facts. No? Yung sinasabi natin na the complainants failed to allege ultimate facts that constitute yung impeachable offenses na ipinaparatang nila sa ating Vice Presidente. Nako, yung ultimate facts kasi medyo technical talaga, no? Kung sa parang legal jargon, kumbaga. Pero para ma-explain natin yan, ang sinasabi po kasi natin is doon sa kanilang naging mga complaints, kung babasahin natin, at least sa aming pananaw, wala po kasi yung mga essential facts para masabi mo na may mga maling nagawa ang ating Vice Presidente that will be considered impeachable offenses. For example, nagsabi po sila sa isang complaint that the Vice President committed the crime of plunder. Sa crime po ng plunder, meron po kasi mga elements yan. Unang-una, public officer siya. Pangalawa, that because of a series or a combination of overt acts, no, or acts or omissions, nakapag-amass, accumulate, acquire siya ng ill-gotten wealth. Ngayon, sige na, nandiyan na tayo, talaga namang public officer siya. Pero pagdating doon sa accumulation, amassing, or acquisition of ill-gotten wealth, wala naman pong nakasulat doon. So, tila sa amin, naging speculative, conjecture, sweeping conclusion. Yan po yung pananaw namin. Ngayon, sinasabi nila, it was a non-answer. Of course, tayo naman, nirerespeto naman natin ang mga pananaw at opinyon ng kung sino man. Pero sa atin, doon talaga tayo nanggagaling na anong gusto mong sagutin namin doon sa complaint. Kung ang sinasabi nyo ay gumastos siya ng confidential funds, hindi naman krimen yun. Kung ang sinasabi nyo ay ang mga kahit yung infamous na Mary Grace Piatos na parati nilang pinaulit-ulit, no? Yun naman po, kung yun man ay alias, hindi naman po tama po ba o mali po ba, yan naman po nakapaloob sa mga intelligence operations, wala naman pong mali doon. Ngayon sinasabi mo, kinubra niya yung pera. Paano niya kinubra yung pera? Wala pong facts na na-allege ukol doon. So, that in itself is a conclusion. Opo, doon po sa aming naging consolidated answer. Tama po, napakagaling po ng abogado po na si Attorney Michael Powa. At ganyan din po ang sinasabi ng ating Vice President. Hindi po ba? Fishing expedition. Walang katotohanan, walang facts, walang magdidiin, walang magtuturo. Puro haka-haka lamang. Puro konklusyon ang ginagawa po ng House of Crocs di umano. Hindi po ba? Kasi po mga kababayan, sa totoo lang, yan po kasi yung ginagawa nila. Yan na po yung kanilang huli. Last na po nila yan eh. Kasi pag hindi po nila nagawa, napabagsakin ng Vice President, huli na po nila, kahuli-hulihan na po nila yan. Sila po ay mawawala na di umano sa Kongreso dahil sa isang damukal po na issue nila ng korupsyon. Huling termino na po nila yan, mga kababayan. Lalong-lalo po yung mga sangkot sa massive sindikatong korupsyon. Dahil alam naman po nila sa mga sarili nila kung sino po ang makapagpapakulong sa kanila at mawawala ng napakaraming pera ang kanila pong hawak-hawak ngayon. Hindi po ba? Yung isang damukal po na pera na nai-deliver sa kanila ng mga Marines, mga ex-Marine,
at isang damukal. Baka meron pang kasama yung mga ginto, di umano. At yung isang damukal na paglilingkod nila na sinasabi sila'y naglilingkod sa taong bayan at nabuksan po ang kanilang mga libro at nasilip din po ang mga kanilang pinaggagawa sa pondo ng taong bayan ay isang damukal din po. Baka maibalik din nila sana sa taong bayan. At ang pinaka-bonus pong ibibigay sa kanila ng Vice President. Dahil wala naman pong bitay sa Pilipinas. Wala po tayong bitay dahil ayaw nila ipasa. Ang tangi lang pong bonus na may bibigay ng Vice President pag naging presidente siya ay ang kulungan. Kulungan. Yan po. Kaya po, ginagawa na po nila lahat ng paraan para po mapabagsak. Kahit po lahat ng ibinibintang nila ay puro konklusyon lamang. Hindi po ba? Fishing expedition. Dahil yan po kasi ang makapagliligtas sa kanilang lahat. Yan po kasi ang makapagliligtas sa mga magnanakaw sa ating bansa sa panahon po ngayon. Magmula po nung sila'y umupo 19 Congress at ngayon po'y 20 Congress. Sila-sila pa rin po yan. Hindi po ba? Kaya po, nakita nyo po, ang kahirapan natin ang problema ngayon. Ano po ang pinagagawa ng mga congressman na ito? Tumutugon po ba ito sa kahirapan? O ang tinutugon lang po ay ang proteksyon nila na hindi sila makulong sa susunod na administrasyon? Yun po ang tinutugunan nila. Mailigtas nila ang kanilang mga tagong kayamanang ninakaw di umano at mailigtas din nila ang mga sarili nila na hindi makulong sa susunod na administrasyon. Hindi po ba? Mabuhay po kayo, Atty. Powa, at siyempre po ang ating Vice President dahil wala pong itinatago ang Vice President, mga kababayan. Yan po yung sinasabi nating napakahirap pabagsakin ang wala pong ginagawang anomalya. Mga kababayan, napakahirap pabagsakin. Dahil kung ang Vice President po ay talagang nagnakaw sa pera ng taong bayan, matagal na po yan. 2023 pa po, tapos na po ang boxing. Bakit po umabot ng 2026, mga kababayan? Dahil nga hindi po totoo. Ang totoo po na nagnanakaw sa ating bayan. Hindi naman po tayo bobo. Alam po natin kung sino-sino sila at napakarami nila. Hindi po ba? Hindi po ba nagmumula pa sa Malacanang? Mga kababayan. Yan po mga kababayan. Malinaw na malinaw po. Lahat ng ibinibintang nila sa Vice President ay hindi po sasagutin. Ano po ang sasagutin ng kampo ng Vice President? Ang mga konklusyon, mga haka-haka nila, sasagutin. Hindi naman tanga ang Vice President. Magpakita ka muna ng facts. Matibay na ebidensya na talagang nangurakot ang Vice President. Ipakita nyo muna. Katulad nung dala-dala ng Marines. Gano'n na ipakita nyo. May video na, may mga litrato pa, at kumpleto pa address kung saan dinideliver ang mga ninanakaw. Ipakita nyo po yun. Ganon. Hindi po ba? Hindi yung magpapakita kayo kung saan nyo kinukuha ebidensya nyo. Meron pang nakakulong at kinukuha nyo ebidensya nyo kay Redon. Kay Redon. Unbelievable. Yan po mga kababayan at maraming salamat po sa ating pong abogado na si Atty. Michael Powa at syempre po sa ating Vice President na talagang ipinaglalaban po ang bansang Pilipinas, ang taong bayan at lalo-lalo po ang kanyang pagmamahal sa ating bansa. May tapang na, may malasakit pa. Mabuhay po kayo, Vice President Sara Duterte. At thank you po sa mga nakagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok at ganoon din po sa ating mga subscribers. At patuloy po nagsusubscribe. Thank you po at ganoon din po sa mga nagko-comment, like and share. Maraming salamat po. Shoutout po sa inyo lahat. At shoutout po sa mga nagbibigay po ng biyaya at tulong. Thank you po kay Mila Yi, kay Tatay Nick ng Canada, kay
kay Jem Aris ng United Arab Emirates, Annie Jo, Eric Hershaw ng Canada, Beichi Chiyoko, Kingston ng Hong Kong, Jake Yahut ng Maisog, California, USA, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan, sa Jobelin Watanabe ng Japan, ako si Pilam, Chodorico Erguisa Jr., Arpel Villacorta, Wills Bubbles, Rosalina, Michelle Yamaguchi, Norma Garcia, Gay at Chena, Nancy Lumampao, Balance Vision TV, at Jesus Valdepena. Thank you po sa inyo mga kabayan, at tis lang po, at ingat po kayo lalo po sa inyo pong mga paggawa. God bless po sa inyong lahat mga kabayan. Muli po, paalam, bye-bye.